Hello, ako na si Renee Taliser. Politikan pag-usmasin mo organ akong gathering to di Paul kay gusto ko makakita niya personally. So patuloy ko by the way. So nagmotor lang ko, bulit siguro ko karong alas 6. Una na kong pangutana, posible na kong posible kumuli siyang pangutana ha, kung sa'yo maglisod kong tubag ani, o nang ipatubag na ko yung mga eksperto ni Brad Noel o ni Brad Paul, kay grabe kayong mga atake ani. Posible kayo mga lay minister magkasugat na ni. Moni, ako'y pasukan hiling Episo 4:11. Ako lang basahon para nindot paminawon. Ang mga gasa niya mao, ang uban iyang gihimong mga apostoles. Ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa mayong balita. Ang uban mga pastor o mga magtutudlo. Ang pangutana, wa lagi pare, isuwan diri, kagigasahan sa Espiritu Santo. O pagisagol! Nga, wa nilabot ang pare. Mo na gusto na kong matinawan, right? Ang tubag sa pangutana, akong magpalaban ko, no? Kay ang bersikulo, wag ako maswito ang bersikulo sa pangutana. Iyang gigamit ang Efeso 4:11, no? Nga adunay mga gasa, no? Nagihatag sa Espiritu Santo. Nga gasa sa pagsangyaw, gasa, magkasi-gasa niya, huwag may mabasa sa Biblia, ngang pari gitagaan sa gasa. Kung diha na teksto, pero atong basahon sa Malakias, Kapitulo 2, versikulo 8, 7-8, kung natay mga kalibog sa mga pagtulunan sa mga Katoliko, adto ta mangutana sa pari. Kung sa ato pa, dili sabto nga kining bersikulo ha, usa ka teksto sa bersikulo na dili mabasa nga wa gigasahan ang pari, wa pasabot wa nagasahan ang pari. Actually sa Malakias sa nag-ingon, no? Sa 2:7-8 nga ang pari kung natay mga kalibog sa mga pagtulunan adto ka moduol sa mga pari. So man akong tubag sa iyang pangutana. Siguro wala naman siguro basahon, no? Karon nga maklaro. Isa Biblia man tama yung nagbasi. Sa Malakias, Yara. Malakias, Kapitulo 2, versikulo 8. City na, city. Malakias, Kapitulo 2, versikulo 7. Katundanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. So karon ay kayo nga aduna ko'y gasa gagihatag sa Diyos sa mga pari. Pero katong bersikulo ha, sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 11, way mabasa dito ang partikular, pero sa lain na teksto, sa Malakias Kapitulo 2, versikulo 7, igasahan. Ihapon ang mga pari, kay dito mata paduulon sa Diyos, kay sila may nagpupot sa kaalam o kahibalo sa Diyos. Amen? So, karo. So, duga nga tubag ni Brad Paul. Sakto itong giingon ni Brad Noel. Kaya ang galintan manggod sa aing tinuuhan sa nababasa sa ining Episo, Kapitulo 4, versikulo 11, na nag-ingon, ang mga gasa niya mao nga ang ubang iyang gihimong mga apostoles. Unsa man ni mga apostoles? Gipadayan 1:6 maingon si San Juan Apostol, gihimo kita sa Dios nga giharian sa mga pari. So, kining apostol, mga pare.
ang uban ihimo ang matik sangyaw sa maayong balita. Kinsa may isugo sa pagsangyaw sa maayong balita? Unang Pedro 2:9. O sa mga sa Biblia. Apan kamo ang piniling katawhan, ang harian ng mga pare, ang balaang nasod, ipili kamo sa Dios nga maiya aron sa pagsangyaw sa kahitulungan mga buhat sa Dios. Ang ubang ihimo magtutudlo. Kinsa may magtutudlo? Malakias 2:7. Ang mga pare mong sinugo sa Dios sa pagtudlo sa kabubuton sa Dios. Sa ato pa, kini magkasa din hindi buok sa pare. Dili sa pastor ninyo. Kaya among pare, pastor man sa. Kaya among pare, magbalantay man sa kanon. O ipasabot, kining tanan nagisgutan din nga gasa, apostol, tigsangyaw, tigtudlo, pastor, iusara ihat sa usa ka pare katoliko. Wa nagpasabot nga nawali ang pare, kundi kiposis ni tanan sa pare. Kaya ang pare, matutulog. Ang pare, pastor. Ang pare, propeta. Kaya kadawag man siya. Isipin nun natin, propeta na siya. Magsasangyaw. Ang pare may isugo. Asa mapasa. Pastor pa yung isugo sa pagsangyaw. Ang hilaw mo rin Tagay ba ko versikulo ng isugo ko? Salmo Kapitulo 132. Kung sabihin ko din Versikulo 16. Ipasangyaw ko sa mga pare na kumuluwas. Kinsa magsangyaw nga ang Diyos muluwas, pastor pare. Pare. Sa ato pa, kanang imong bersikulo bro, ang tanan isutan din ha, ihutan tanan sa pare. Dili na kay ang pastor nag-isutan sa laing tinuhan. Kaya unang-una, kanang pastor nila, wa man nasuguan sa pagwali. So dili sila. So, retirado rin sa pare. So, na ang tubag sa pagkana. Napit pagkana. Salamat ka dyan Brad Noel o Brad Paul. Tuloy-tuloy hindi ka pangutan na itong ipangandam, no? So, wag pagkumugikan sa mga tuloy na itong ipangandam. Ito na ito makakumulit pag sila katulong pangutana. Kung namin siguro, posible. This would be ikaduhan akong pangutana. Medyo sayon-sayon siguro ni. O i-reserve lang na ko ng katulong niya akong pangutana. Ikaduhan ng pangutana, Brad Paul o Brad Noel, ngano si Kristo nagsugod man sa iyang pagwali at the age of 30. Timanan niya nato nga ang Ginoo gamhanan. Gamay pa siya Ginoo na baya. Nganong gihuwat magyunidya o 30? Kung sa may rason, nganong gihuwat ng 30? Nga pwede naman siya makatudlo o in fact, nagwali naman siya pag 12 anyos Kristino. Pero nga naman, ako malikon, nga naman nagsugod man ang Ginoo si Kristo ug wali at the age of 30. Ano na ba'y biblical basis nini? Or tinutungo wala sa atong mga Katoliko? Palihog na baga. Kung diretso kong tubag, no, si Brad Paul na yung follow-up sa tubag like tubag, no? Nabay pangutana nga si Kristo nagsugod o 30 anyos sa isang buluhaton. Nana sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 23. Basahin ako. Mga 30 na ang panuigon ni Jesus pagsugod niya sa iyang buluhaton. Kaya sumala sa Juan Kapitulo 13, versikulo 1, sa Duay Reims Bible, may kabat o tulo katuig ang ministriya ni Jesus usap siya namatay. So manang 33 anyos namatay ang atong Ginoo. Sumali kung una ba'y mabasa na nagsugod si Kristo 30, na mabasa Lucas Kapitulo 3, versikulo 23. Nga si Kristo nagsugod na o 30 anyos sa iyang buluhaton. So, Brad Paul,
napakaikaan sa mong tubag. Sa batasan sa mga Hudiyo, Numeros 4:3, ang ilaki pag-ihap mo kadtong nagpanuigon gikan sa 30 nga makahimo sa pag-alaga dito sa tulda ng tagpuanan. Ang requirement sa mga Hudiyo nga mo serve magsugod sa edad na 30. Muna kay si Kristo Hudiyo man, ni-follow siya sa batasan sa mga Hudiyo na ang pagsugod pagpanisyo mag-start yun o edad na 30. So muna, pagka-30 ni Jesus, isugod siya sa ministeryo nakaalain sa requirements, sa mandatos, sa tradisyon, sa mga Hudiyo na basta utungtong na 30, mo start ka sa imong pagpanisyo. So sa ato pa, na nung 30 ko siya magsugod, di man 20, di man 40, kay lagi, Hudiyo siya. Ang ilang batasan, 30 ang edad na mag-start o servisyo ang tao. Okay, salamat Brad Paul o Brad Noel. O niya ako katapusang pangutana, di masigaghan pang pangutana. Akong ihapin akong pangutana as premise dili sa Pinadaya 22 utso ngadto sa 9. No? Ako malikon, ako ni siya i-premise diri sa Pinadaya 22, ano ko? Murag 22 gini. Utso ngadto sa 9. Ako basahon lang. Yan himanukan akong pangutana. Ako si Juan, nakadungog o nakakita gayud niining mga butana. Human niini, mihapa ako sa tiilan sa anghel nga nagpakita kanako nining mga butana aron sa pagsimba kaniya. Apan miingon siya kanako, mingon ang anghel, ayaw kana buhata. Sulugoon lamang ako sa Dios, sama kanimo ug sa imong mga igsuon nga mga propeta ug sa tanang nag-amping sa mga pulong ining libruha. Maoy simbaha ang Dios. Ang akong pangutana niini, nganong nasayop man si San Juan? Man ang nilamdagan biya sa San Juan sa Espiritu Santo. Nganong nasayop man si San Juan o nasayop magkang anghel sa pagsulti niya? O unsa mo gikatinawan ani Brad Paul? Kay mao naman ni gamiton sa ubang reliyon nga dili pasimba na itong mga santos, wa magaling pasimba ring anghel. So, mas mayo siguro sa di pagkumuli, akong mahambing ang tinuod o tiunay na tubag ni Brad Paul o Brad Noel. Salamat sa pangutana, no, Brad? Ano man nga mingon mga anghel nga ayaw akong simbahan, no? Follow up si Brad Paul niya sa tubag. Akong tubag niya na, kung magtuon mo tag-Biblia, no? Kung mabasa tag-Biblia, ang pulong manggod nga worship, ang pulong nga worship or pagsimba, gingandan ka na sa simbahan ng equivocal term. Equivocal term meaning, isa siya ka term, usa ka termino, pero nagkalain-laing meaning. No? Pananglitan, diha sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 46, nga si Propeta Daniel, ang si Hari Nabucodonosor, mihapa sa tubangan ni Propeta Daniel, misimba kang Propeta Daniel. Pero ang mingon si Propeta Daniel, nga ayaw kong simba, kay di ako Diyos. Nganuman, nasayod si Hari Nabucodonosor, nasayod si Propeta Daniel, ang iyang paghapa o pagyupo, kadto pagtahod. Kaya naman, huwag pasabot ang mihapa ta o miluhod ta, miyukbo ta, pagsimba na. Kaysa ko nang gilingon sa unang Samuel Kapitulo 28, versikulo 14, adunay pagluhod o pagyuko nga dili pagsimba, kundi pagtahod. Balita, ang termino nga worship sa Biblia, equivocal term, meaning usa ka termino pero daghang kahulugan. Muna
lang nga gitagaag distinction kana sa simbahan. Manay gitawag nga pagsimba o adorasyon nga pagsimba nga ihatag ngadto sa Ginoo lamang. Munay santos pagsimba nato iya sa santos sa Eucharistia. Nga dili na ihatag nato sa mga santos. Kuna po siya gitawag og veneration. Manang giingon ganina sa unang Samuel 28:14 nga pagsimba pagtahod wa masabot sa pagsimba ingon ni Dios kundi pagtahod ingon niya kini imong itahod sulugoon og santos kana sa Dios. No? Yang ano man sa pinadayag nga murag nasayop si San Juan. No? Akong tubag nga na wa masayop si San Juan. Wala masayop si San Juan. O po masayop sa konteksto sa si Brad Paul nga kung patinawon na no? Sa bahin sa bersikulo ngayon katag. Kaya ko lang, adunay distinction sa simbahan. Katong adoration o veneration. Pagsimba nga ikahatag ngadto sa Dios lamang o pagsimba nga ikahatag ngadto sa mga santos man ang pagtahod. Kaya sa mga giningon nga ang ulo o worship, na nagkahulugan nga muli pagyugbo, no? Pagluhod. Equivocal term siya, dahil ang meaning, managi, taga-distinction siya, magkaibaw ta kung unsay dapat ihatag ngadto sa Dios o ihatag ngadto sa mga santos. Ang pagsimba, ihatag ngadto sa Dios, manang adorasyon. Dahil sa mga santos, veneration. So man ito ba sa pangtana, si Brad Paul ang udugang matagkatinawan sa maong bersikulo. Dinhi sa Genesis 19:1 o 2 mo na itong mabasa. Sa pag-abot sa duha ka anghel dito sa Sodoma, niya ang pagkagabi naglingkod si Lot dito sa lihaan sa syudad. Sa pakita kayo niya sa duha ka tawo, mitindog siya o misugat kanila, mihapak siya sa ilang katubangan. So din naay napakita kang Lot na anghel. So ang gihimo ni Lot bro, mihapa siya at tubangan sa anghel. Pero nga nung lahiman dito sa imong gimasa, nga maura man ang akto, mihapa man po si Juan Apostol sa tilan sa anghel, pero ang problema, ibatlog siya. Kung sa may kalahian ni Anto, sa Genesis 19:1, nga anghel man gihapon to, una nilahog si Lot. Ang tubag mo kini, kay kantong paghapa ni Lot sa tubangan sa anghel, dili man to akto sa pagsimba sa anghel, kundi akto sa pagrespeto. Ining konteksto din sa gipadayan, sa dihang napakita ang anghel, versikulo 8, ako si Juan, nagadumugo na kita gayon ni ining mga butanga. Human ini, mihapa ako sa tiilan, o nagpakita kanako ni ining mga butanga aron sa pagsimba kaniya. Lahit kong ihimo ni Lot, mihapa siya, wa siya bagong sa anghel. Kaya naman doon ang Juan, may active siya o worship. As adoration. Ang reading ini sa anghel, to adore sa angel. Mautang kila sa ayaw o simbahan. Si San Juan, dili intikabol. Sama sa Santo Papa, na di po intikabol. So, ang pagpakita sa anghel, ang pagtuon ni San Juan, kay ang anghel nihayag man, kasi Kristo ang kahayag. So, doon ay possibility na mismo si Juan Mingon na mihapa ko sa aron po simba kaniya. Kay nagtuo siya, nga kantong nagpakita kaniya, mo ang Diyos. Pero mayon na anghel na ako anghel. So maayo na lang kay mitukan ang anghel sa Diyos. Kung po sa tungod niya na
wala mo dayon si San Juan sa pag-worship kaniya. Sama sa nahitabo usab kang Pedro. Sa dihang si Cornelio nga wala matudluin sa Kristohan ang pagtulunan, niatim sab si Cornelio sa pagsimba. Kay maumay kinaiya sa mga pigan mamanto si Cornelio. Nisimba siya sa tiilan ni Pedro. O si Pedro miningon, ayaw ako simbahan. Lahik sa Daniel, kasi Daniel, kiyukuan sa ni Nabucodonosor kung magsimba ka niya. Pero katong magsimba, dili isip Diyos, kundi kapag-recognize ni Nabucodonosor na ikaw, Daniel, nagpadayag ka sa tinako o ang Ginoo nga Diyos sa kaharian mo'y nagpadayag ni ini kanimo. So klaro sa panlantaw ni Nabucodonosor nga iyang pagluhod aron sa pagsimba kang Daniel, dili pagsimba isip Diyos, kundi pag-recognize na si Daniel propeta sa Ginoo. So ato na i-compare ang duha ka bersikulo sa old inyo na nagkapareha og sitwasyon pero nagkalahi og interpretasyon. So mo nang tupag. That's that mean kay biluhod pag-worship to sa kanlog ng sa amin sa loob na hindi pinapagat ko parang sa amin. So lahit ng kaso sa kang Juan din sa Revelation. Sa Revelation ko, sinabi ko kang Ako sa ihatag sa lait kay balik lang ko kung nila. sunod na pagkakang. Wais to yan. Ako mag-forward ko, di makakita sa tubig. Kamera ba? Kaya gamito na ko na sa isang YouTube. Medyo ako sa ano. Ako dahil si Letuyan sa volunteer agency seminaryan o nakoy ay Luwen akong classmate sa una. Ang pangutana, this is English for both Brother Paul and Vice Noel. Outside the Holy Catholic Church, is there no salvation? Again, outside the Holy Catholic Church, is there no salvation? Ang tubag sa pangutana direkta nga actually gitubag na ni Brother Paul ganina, no? Outside of the Catholic Church, there is no salvation. Mariana mga prinsipyo ba? Sa gawa sa simbahan Katoliko, walay kaluwasan. Itubag ni Brother Paul ganina sa iyang to akong nadungog nga kung ang Katoliko nahibalo nga kining simbahang Katoliko mao ni ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Sa tibuok niya kasing-kasing kalag una-una, nasayod siya nga kining simbahan na mao kining simbahan nga gitukod ni Kristo nya bibiya sa simbahang Katoliko, posible nga dili siya maluwas. Di po kumingon nga di siya maluwas naman. May paghukom iya naman sa Dios. Sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 1. Ayaw kong paghukom sa uman aron dili ka muhukuman sa Dios. Apan klaro og tataw nga sa Mateo 16, 17, 18, si Kristo nagtukod og iyang simbahan. Yang kining simbahan na sumala sa Kolosas kapitulo 1, bersikulo 17 ngadto 18. Kining simbahan na mao kining lawas ni Kristo ug siya ang ulo nini. Yang sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 23, mubalik si Kristo aron pagluwas sa iyang simbahan nga mao iyang lawas. Mo na importante nga magpasakop ta sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Kaya naman, mao man ang paagi. Ako nang ginaingon ganina, mao man ang dalan paingon sa gingharian nga walay katapusan. Amen. Amen. So mo na itubag sa pangutana. Basimulugang si Brother Paul sa maong pangutana. So naabay kaluwasan
sa gawas sa simbahan, sa itutok sa mga gawas. Tubago na nga yes with qualification. Kanto kong giingon na outside in the church, there is no salvation. Ang tubago na yes with qualification. Tubago na kung imong giingon na abay kaluwasan sa gawas. Tubag na kung ang maong tao wala mahibalo na dunay tinukod sa manluluwas. Ignorante siya sa kamatuoran na dunay simbahan na tinukod sa manluluwas o nagpuyo siya sa kinabuhi ng patarong. Ang simbahan ingon na ay kaluwasan bisan pa to sa gawas. Ang pagkakana nanong na may papalbol na outside in the church, there is no salvation. Kung sa may qualification na mo itong giingon ni Brad Noel. Kung pananglitan na kay full knowledge na kinisimbahan katoliko ang tinukod sa manluluwas, dahil gigawas ka, ninisimbahan na, dublahan pag-hindi mo na magpuyo ka sa sala. Applicable sa imo ang statement na outside in the church, there is no salvation. Ikaduha na outside in the church, kanang naa sa gawas, na nahibalo na sila, na kinisimbahan na tinukod sa manluluwas, dahil nakipato sa simbahan, applicable sa ila ang outside in the church, there is no salvation. Sumaon na, tubagon lang na with qualification. Sumaon na tubag sa pagkakan. Kaya palitan ka na mong gawas. Masabi kayo sa Biblia. Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 11. Mga anak doon ang katapusan sa kalibutan. Nakaduog ka mo nga muanhi ang kaaway ni Kristo. Dito kaaway ni Kristo. O karon ani ana ang daghang kaaway ni Kristo. Kinsa man sila? Kini sila mao ang mibulak ikan kanato. Mibulak sila kanato kay dili man sila tinuod na sakop sa atong puno. Kung tinuod pa sila ang atong magkauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailhan gayon na dili sila kauban nato. Unta sila kaaway ni Kristo. Luwason ba ni Kristo yung kaaway? Luwason kung mabinunta na din na magkikaaway. So kanang ingon na outside in the church, dili kita mahukom ana. Kaya di man Ginoo. Kung mubalik sila sa simbahan, bisan pa sila libulan, makaangkol sila pag-usap sa kaluwasan. Pero kung magpabilin sila dito, na nakipako sa simbahan, mamatay sila in the state of sin. Diyos na may mahukom sa katapusan, pero ang kamaturan ng padayagman, kung magawas na ka, mahimo na kang kaaway ni Kristo. Sumo na ng simbahan lingon na outside in the church, there is no salvation. Qualification. Okay na bro. Kita. Mana yung qualification? Okay na ko no? May clarification, may clarification. Sige, sir, nagkaputan na. Sir. Okay na. Salamat sa lain gayon. Ako na lang yung tunuhon gamay. Markatapusan na sir. Ulo niya na simple. Okay. Ituluan na sa atong simbahan ng Ginoo pitiggamhanan, makakita isang asa. Muna itulo sa simbahan, gitawag ng attributes. Sa tawag na bro, omniscient, basta mga omni. Dili sa Genesis
Versikulo 8. Genesis 3:8. Ako sa basahon ang himanukan. Sa pagsalop ng sa adlaw, nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman. Usa itago sila sa kakahuyan. Apan ang lalaki itawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? So pangutana, ang Ginoo makakita makasanan. Gamhanan makasanan. Pagtago ni Adan, wa lagi sa kita. So, di sa kita sa pandagay, di sa gamhanan. Kung sa may pasabot ani, o kung sa may explanation ani sa akong pahayag, Brad Paul and Brad Noel. Di ba si Luka kaya akong pagtuo, nawinuli ko nga bitaw, no? Bitaw na, no? So, manang ang tubag nako no sa iyang pangutana, duha akong posible nga tubag adto. Ang Dios adunay tulo ka attribute no, manigitawag og omniscient, nasayod siya sa tanan, omnipotent, makagawom siya sa tanan, og omnipresent. Buti pasabot, present siya sa tanan. Murag ang question, tricky kayong question, no? Kaya naghinumdum ko sa among question sa filosofiya nga nagingon nga makabuhat ba kuno ang Dios og dakong bato nga dili niya maalsa. Namingon ta ko tubag ta mingon nga makabuhat. So di man siya makalsa. Dili siya omnipotent. Yang may dili makabuhat, o dili kaya kung siya omnipotent. Kaya di man siya makabuhat. Sayo mga pangutana, no? Sa fallacy. Fallacy ang gitawag og contradictory. Kaya ang Diyos dili makahimo og contradictory. Himuan ng square oblong. Ano yung square oblong? Triangle nga circle. Ano yung circle ng triangle? Makahimo ang Ginoo perfect na circle. Perfect na triangle. Dili kay oblong nga circle. Triangle nga square. Contradictory man na. So balik ko siya pangutana. Posible, no? Correct na yung wrong, Brad Paul, no? Nahibalo ang Diyos. Kaya omniscient pa siya. Nahibalo ang Diyos. Nga naman niya siya, hain ka man. Atong hinumduman nga, ang author sa Biblia, dual authorship ni. Human authorship o divine authorship. Ang tao man nagsuwat, no? Si Moises, kaning gitawag og anthropomorphism. Ano man ang anthropomorphism? Anthropomorphism, mo na siya ang mga pulong nga mauray naabot sa una sa tao sa pag-describe o iyang i-attribute ngadto sa Ginoo. Mani anthropomorphism. Sa manang nipahulay ang Dios. Dili man literal nga pahulay ang Dios. Ikapuyan ang Dios, dili man literal ikapuyan ang Dios. Anthropomorphism ka nga mauray nakaabot sa una sa tao na sa pag-explain sa pagsuwat niya o iyang i-attribute ngadto sa Ginoo. Ikaduhang posible nga tubag, nasayod ang Diyos sa asa, apan na may free will ang tao. Gusto sa Diyos, di ba, nakasala naman to sila, nakasala to sa Adan o sa iba. Ngayon mo nga, hain ka mo. Nasayod ang Diyos, maasa sila. Pero gusto sa Diyos, as a tao, muangkon. Nanaamin, di amin, nakasa ang Ginoo. Nahadlok ni kay nakasa ni manipunto na. Pero man, di ba? So nakuha. So si Brad Paul ang mo lugang anak sa tubag. Sakto itong giinon ni Brad Noel na God is all-knowing, unang buwan 5:20. And God is in all places, Proverbs 53. Pero ang kautanan ni Brad, nga nung utama pa man siya asa ka. Kung mauyon ka na ang Diyos is perfect just judge according to Psalm 11:12. Ang judge, ang dawi nga siya mangutana, ipagin ng Kriston. Kay matod pa rin Noel, ang gusto sa Ginoo, dili siya, kana ikaw bilang maangkon ba? Nahibalo man ang Ginoo nagtago sa Adan.
Pero gusto niya na si Adan mo angkon sa iyang sala. Ang dawi nga ang Diyos mo approach, dili kundin natin. Asa man ka? Tinuod ba ni kasalanan? Dili kay ikaw kasala ka. Ang Ginoo, tinuod ba ng buhat ka din? Does not mean na nawala ang iyang pagka-umisin. Dawi lang siya mo approach. Dili kundin natin. Kundi gusto niya na ikaw may tundan na nakasala, willing ka. Mo nang iyan ang dipanan na hain ka ba? Aron willing ang tao mo to ba? Kani ara ko na tago ko. Mo nang gusto na ipalutaw sa imo sa iyang pagpangutana kung asa ka. It does not follow na wasang ipalo. Ang dawin lang sa mo approach. Na gusto niya nagikan din sa iyong putukan ka na ikaw nakasama sa iyo. O sa hindi pasabog, pero mo nang paagin sa iyo. O nang atong dawaton, isang ba, kinato pa sa Biblia, lahit man ang dalan sa Diyos o ang dalan sa tao, lahit sa pangunan ng una-una sa tao o una-una sa Diyos. Isaias 55 sa isang sito. Sumoto ang tubang sa pangunan. Next question. Dito, Dara. Makota ng mga ano. Naglilaab ko dyan ang mga pamutana, no? Kung malupan ako mga kuwan. Naglilaab ang pamutana. Mga batos lang ko. Pero rin, malihog ko. Brad. Sana ito rin kauban. Na ako yung mga namupin mo lang. Di pang training ka kumain. Mayo. Kadyo, hapon sa tanan, Brad. Katoliko ko, ha? Dol, Rebo, Dol. Usan ko ka, akong katoliko nga dyan. Gani, seminary ko. Pero, dagan kadyo ang nangutana na binaang kanyang mga lain nga mga siktay na binaang sabi sila, mga 70 Adventist. Lalo ko no, nga kita specifically mga katoliko, musimba banta sa adlaw nga Domingo, ato maghimo nga ikapitong adlaw. Kung ato ko nung basihan, ang atong kalendaryo, ang ikapitong adlaw ang Sabado man, walang ni-claim sila nga sila ang sakto. Ang katoliko ko no sayop, kayo ginutanaw na atong Gregorian kalendar, kung magkumasayop, nagsugod man ta sa unang adlaw, Domingo man. Pero ang sugod sa Genesis, kayo na nga sa ikapitong adlaw ni Paulay ang Diyos. So ang abutan na, kinsa man ang sakto ko no. Sila ba nga mga specifically mga Seventh Adventist na nagtuman sa ikapitong adlaw na Sabado ang pagsimba o kita mo ko ng mga Katoliko. Gusto daw na may bawaan o mapalaman po ng radyo, pero kung kita mismo mga Katoliko, hindi ba po na po tayo mga pagduda na ng tanan. Daghang salamat, Brad. Question, no? Sabado or Domingo ba ang adlaw ay kapagulay? Unsa ko lang masakto. Unsa ko na masakto? Sila mo man sila nga kuan. Kung atong tanawon ang Biblia, kung magtuon tag Biblia, adunay duha ka klase nga Sabat. Unsa man ang Sabat? Ipapahulay. Sabado para sa mga Hudyo. Domingo para sa mga Kristiyano. Wa man kayo mabasa sa Biblia nga ang adlaw Sabado mao ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano. From Genesis to Revelation, wa kayo mabasa niya nga ang Sabado mao gayud adlaw nga ipapahulay sa mga Kristiyanos. Karon, kung Kristiyanos ka, unya magpakahudiyo ka nga mosimba kag Sabado, unsa may tawag nimo? Sa Pinadayag, Kapitulo 3, versikulo 9, nag-ingon. Basahon ako ang Biblia. Kanang mga sakop diha sa pundok ni Satanas nga nagpakahudyo, mga bagakon na sila. Paduulon ko sila kanimo, o paludhon o pasimbahon ko kanimo, aron sila mahibalo, nga higugma ko ikaw. Mga nagpakahudyo gitawag og pundok ni Satanas. Biblia na sa
sa Gipadayag kapitulo 3 bersikulo 9. Karon, ngano man rad nga di man ta mutuman gyud sa Sabado. Nganong Domingo man ta? Nga sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 8. Sabado man kasuga sa mga Hudyo. Iklaro man sa Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 12 ngadto 15. Kang gitagaan ang adlaw sa Sabado maura mo kadtong mga Hudyo. Way labot ng Kristiyano ni adtong panahon na. Sabado. Yaon sa man, istrikto kayo ang pagtuman sa adlaw sa Sabado ano man. Sa Exodo kapitulo 16 bersikulo 23, bawal magluto pagkaon. Sa Exodo kapitulo 35 bersikulo 3, bawal maghaling sulod sa balay. Unya sa Números kapitulo 15 bersikulo 32 ngadto sa 36, bawal mangahoy. Mga Samadista, mangahoy Sabado, bawal na. Mamunay balaod. Suway nakatuman sa balaod sa adlaw sa Sabado kay higpit ug strikto kayo. Mao na nga sa Usayas kapitulo 2 bersikulo 11, ipahunong ang adlaw sa Sabado. Adlaw ipapahulay ang Sabado. Ipahunong yung mga makatuman. Way nakatuman. Banang ang Diyos naghisgot na og laing adlaw. Naghisgot ang Diyos og laing adlaw sumala sa Hebreo kapitulo 4 bersikulo 8 ngadto 9. Yang usa man ang adlaw sumala niining ang bag-ong testamento nga dokumento sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 1 atong basahon. Pero nga klaro Mateo kapitulo 28 bersikulo 1. Karon sa hapit na matapos ang adlaw ipapahulay, mo na ipapahulay sa mga Hudyo sa Sabado. Ug sa pagbanag-banag sa laing adlaw nga ipapahulay, so naghisgot og laing adlaw nga ipapahulay. Unsa man ang laing adlaw nga ipapahulay? Sa maayong balita ng Biblia, sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 1, ang gisgutan nga laing adlaw nga ipapahulay mong adlaw Domingo. Nakuha? Mo nagagikan sa Sabado sa mga Hudyo ngadto sa Domingo nga mong adlaw sa Ginoo. So klaro, si Brad Paul na ang continue tubag sa buong pangutana. Okay na to. So, satisfied ko na yung professor. Pasar, bitaw. So, laing pangutana. Or follow up, bro? Kasi nga yung follow up? Ay, pangutana, Ben. Ay. Dire. Karang nindot tayo ng lain. Akong pangutana, bahin sa isaktong pamagi sa pagsimba, di ko mangutana to kay wa pa ko ato, bulok pa ko ato, Brad. Ang akong pangutana, dami makita na ko, Brad, nga og musimba, magkurong. Kaya kami mga lektor, concerne, magkurong. Pero musimba ko, di na ko magkurong. Kung saan mga din sakto, magkurong. Kanang bilo, magbilo, no? Magbilo. Kanang bang magbilo. Libog ko sahay, pero nagtanaw na ko sa naimusimba nga magpandong sa ulo, naanas by Biblia. Pero hindi ko, wala ko'y talenta na magtimanan ng mga bersikulo, mga unsa kinha. Pero natimanan ako, maumusimba, magkurong. Pero wala na ako Tala si ginahimo. Magnoel. Nga, ikaduha, na ako'y sa among seminar sa Twin Hearts, namatay na rabato, dito ra ko nakakuha nga og mga lawat, buluhod. So, gipangayon ako sa grasya sa Dios nga mahimo ang tananaho kay buluhod gyud ko no og mga lawat. Pero ang akong tanggi pangayo giampo sa Dios nga kita mga katiliko labi ng babae maghiusaw ta ug unsa gaday isakto nga proper nga sanina sa pagsimba sa matag Domingo kaya kuban
mag-spaghetti sauce, mag-mini skirt. Pero hindi naman ko na mag-mime. Pero ang akong pangutan na maulaga dyan na. O dagang salamat kay reklamo na ba ito silang sige na kong pangutana. Yung saan man lagi nga maglabad ka ng uog, di ko kapangutana yung nagabot sa balay. Wala ba kung di na ba kung palihan ninyo nagigasas ginong nahaw na ng mga bersikulo, kapitulo. Wa pa gano'n na nahaw gigasa. Nga naman, kung gigasa sura na ako, dagang kong madibati. Amen. Amen. So na ito yung bersikulo na, nalimot ko sa bersikulo si Brad Paul, makahinog daw. Ako naman tuwagan nga sa unang Korinto, no? Sa unang Korinto, no? Si Brad Paul ang pa, tubagon. Ako lang pa na is, tubag is, nganong na may, masa man yung sakto? Magpurong o dili magpurong? Luhod o dili mo luhod kung pangalawat? Actually, pareho sa sakto. Dili na sala, walay dautan niya na. Ano nganong nga naman, ano na may magpurong, ano may magluhod? Kaysa itong history sa simbahan ko, sawa pa nabot ang Novus Ordo, New Order of the Mass. Practice yun na sa traditional Latin Mass. No? Kinahanglan magpurong yun sila, kinahanglan muluhod yun sila, magpangalawat, traditional Latin Mass. Kanya ang pare, magkatubang dito sa altar. Na Latin ang gamiton sa pag-isa. Later on, sa konsilyo sa Vatican II, nausog na. Nganong nausog na na? Nausog kaya naman na may gahom ang Santo Papa ang simbahan niya. Diba? Sa Mateo 16, 17, 18, kung sa'yo mong itugot din sa yuta, itugot ko sa langit. Kung sa'yo mong dili din sa yuta, idili ko sa dito sa langit. Muna nga, pinagi sa konsilyo sa Vatican II, iusog kaya naman, aron mahimong active participation sa tao. Kaya naman, mapitaw na nga, naiuban nga musimba, nagsugod ng misa, mag-rosaryo hapon. Sayop na. Kay Mass is the highest form of prayer. Practice na nila kanadto, kasi sa Latin Mass pa, di man sila nakasabot sa pare, kasi Latin, Nomine Patre, Espiritu Santo, mag-rosaryo ko sa lagila. Kaya ang pare, ramay mo maghalad sa misa, may active participation. Magtalikod po. Kung sa Vatican II, na may active participation, nga makaparticipate ang tao sa pagsimba. So, kana ba sa Novus Ordo, kung magpurong ka, saktong kaya po na. Luhod ka, saktong kaya po na. Kaya naman, nagtuo ka, base yung gano'n sa iyong pagtuo. Nagtuo ka, kinigit mo si Kristo, dapat muluhod ko. No? Muluhod ko. So, muna, so pareho sakto, sister, no? Salamat. Way daw tanala, wapoy dili ka sala. Nya, purong ka, magkuhan ka, no? Salamat, at least. So, base si Brad Paul ay ka, okay na ko, no? At least naliwanagan, Brad, no? Okay. Naman tika-approve sa tumangan rin, Professor. Bitaw, no? So, next question ay, na ba? Ay, di pa, kataspay sa akin. Dali. Brad, ka na ba mag-bay? Asa man ang nga kuan, Brad? Medyo hapon na kong Natanggal na po ni Hong Ginhe kayo umakay. Sa Cebu na. question Sa Cebu na. kay kini last month niuli ang auntie from Canada sa diri pa sa Pilipinas real Catholic jud sila musimba every day then mo every Sunday mag-rosaryo and then ako lang nga sa pag-abutan nila sa Canada nautro na ang isang relihiyon. So, ako, bisag po, inaani ra ko po, naupo ko sa simbahan, mura may dapito, nagka-kinuan yung istorya, tungod kay, binaban ko sa ato, nga relihiyon na katoliko. Ang iyang pumutana mo ni, nga, naamuno sa Biblia, kaya utro na siya, pag-abot niya sa Canada, nahimo na siyang born again Christian. So, ang isang kuan diri namo nga ngano na kuno sa Biblia nga dili kuno ang iposisyon kini mga santo o kini kunong Diyos makuno kini para ni Mama Mary pareha ng mga santos
kay Diyos na kuno na sa Biblia nga dili jud kuno na nako angay iprosesyon. Kay ang tinuod ra jud kuno ang Ginoo ra si Jesucristo. Mao na nga ako bisan tuod ko o kuan mura ko kung napo ko gikuan itiya, pero mura dili sa kuntan ko kay wa man ko masayo sa Biblia. Ang ahor ang gitubag niya, ang ahor ako nga kaugalingon na ibawan. So, maunay ang itungutan ni Brad nga unsa man jud kuno matukan niya nga nung ang ako maning posisyon na taho naman siya. Okay. Konkretong tubad. Pasa bro. Salamat Sister Nong ang imong sa imong pangutana o matod pa rin mo ang imong parinti na imong born again. So, sa di pa na ko tubago na imong pangutana about position. So, feeling born again, as I said, sige doon sila ka-sit up, nag-add sila o mga pundok, matag, adlaw mo nang pwede nagdagan ng born again. O nang sa Cebu, na dito gitawag na born again, the living bread. Dahil ita ko man ilang simbahan, ang pastor na senior o yung assistant ang away. So, miyato po siya sa sek, nagparehistro po siya. O iyang bagong born again ang tawag, the living water. So, iyang gibiyaan, the living bread. Nagtukod siya o the living water. So, ang nakita po sa the living bread, nahimong isa-is bread. Sumato ko sa imong pangutana. Mingon ang imong parinting born again nga dili pwede ang pagprosesyon ni anang imahin. Tinuod ba ka na? Dinhi sa Josue Kapitulo 6, mo kini ang atong pabasa. Na natawhan sa Ginoo, naghimo sila prosesyon. So Joshua summoned the priests and give them the instruction. The army would lead the procession followed by 7 priests, blowing continually on their trumpets. Behind them would come the priest carrying the ark. So ang mapali, nag-prosesyon sila. Dahil sa ilang pag-prosesyon, ilang pasan ang arka sa kasagutan. So meaning, ang prosesyon sa larawan, dili kataan. Ilan ang arka sa kasagutan, sa kasagutan na. Exodus Kapitulo 25, versículo 18. Then make images of angels using beaten gold and place them at the two ends of the lid of the ark. So na ay larawan sa anghel diha sa arko ni Kabinan na maukini ang ipasan sa pabari. Nakilating yung posisyon 7 times mo sirkulo sila sa wall sa Jericho. Sa ilang pagprosesyon, tawag mo ang pahil sa Jericho o kapilya Jericho sa kina. Pinaagi lang sa gitawag na prosesyon. Dini sa Marcos, o po niya itong babasa. Ang atong Ginoong Kristo, Mark chapter 11 verse 9. He was in the center of the procession. Kita maningki, si Kristo rin. He was in the center of the procession with crowds ahead and behind and all them shouting, "Hail to the King." So si Kristo, matod sa Biblia, he was in the center of the procession. So kung bawal ang procession, nanong si Kristo o aman dito sa procession.
sa ato pa, dili sa iyo ang pagprosesyon. So mga kita magkatoliko, doon na tayo prosesyon in honor sa atong mga santos. Sirach Kapitulo 44, versikulo 1, 2, 8, 10, o 12. Napasilunggan yun ang mga santos. Muna nagprosesyon ta, pagpasilungog sa atong mga santos. Dili, ay ato sa nagprosesyon na maong atong mga Diyos. Sumapang sa Marcos. Ang sunod na, please. Again, magandang hapon. Ang pangutana para ni Brother Paul, ni Brother Noel. Ang pangutana mahitungod sa pulong sala or sin, mao ang paglapas o usa mao ang paglaglag sa tao or the fall of man. Ang sala nga dili mapasaylo, batok ba sa Espiritu Santo akong baligon? Ang sala nga dili mapasaylo, batok ba sa Espiritu Santo? Ako initial nga tubag nga na siguro unsa ang sala akong i-rephrase lang, no? Unsa ang sala nga sala sa Espiritu Santo nga dili mapasaylo, no? Mana ang question siguro ang point sa mga pangutana. Unsa man sala nga dili mapasaylo, no? Sa nanginggi, isultan po na ni Brad Paul kanina, ang sala nga dili mapasaylo mao nang sala, no? Mao nang sala nga usa nga na ang hopeless ka. Usa man ang hopeless. Kada may magdili na jud nga pasaylo sa Ginoo sa kay dako na jud sa di na jud ni walay pag-asa di na pasaylo. Di na lang kong hinonsol. Manay sala sa Espiritu Santo. Ngano man, gidudahan nimo nga dili kaya i-absuelto sa Ginoo imong sala. Hopelessness. O ang dili pagginulsol. Ang dili pagginulsol. Pagkatig-as sa kasing-kasing, isagdaan na ang grasya, i-provide na sakramento, aghatag sa Ginoo, pero dili lamang gyapon manay sala batok sa Espiritu Santo. So si Brad Paul mulugang anak nga bahin sa pangutana. Kung suman kining uban pang sala na di dili mapasaylo sa Ginoo. Mateo 6:14-15. Kay kung inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon o sarkamo sa inyong amahan na tulak sa langit. Apan, kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan. Unsa man ang usa sa mga sala nga dili ta mapasaylo, kining dili ta mapinasayloon sa uban. Unsaon nato pagdawat sa kapasayloan sa Dios kung kita mismo dili makapasaylo sa uban. Lain sala nga dili mapasaylo kanang dili ka mangayo pasaylo. Unsa man giingon sa Ginoo? Isaiah 48. Umali ka mo. Maghusay kita. Bisan unsa ka pula sa inyong mga sala. Bisan dagtong papilikula, pasayloon ko ka mo. So meaning, ang mga sala mapasaylo. Pero anong di ka mapasaylo, di man ka makayang pasaylo. Imo mag-insulto ang kaluoy sa inyo. Maunang ka ng mga tao na bisan diha sa gilid, sa bakba sa kamatayon, dili mangayo pasaylo sa Dios, ilang giinsulto ang kaluoy sa Ginoo. Mamatay sila na di makapangayo pasaylo, mamatay sila na wala magkadawat sa pasaylo. Sala ka na bato sa Dios. Kaya ang Diyos maluluyon, mapinasayloon, apan nganong miingon ka man, nga di na ka mapasaylo. Tungod sa imong pag-ingon, na ang Diyos dili makapasaylo nimo sa imong sa, wak na ka magpasaylo niya. Sa ato pa, na misinterpret mo ang Ginoo, ang Ginoo, sa mga Diyos sa Divine Mercy, ang iyang kaluoy daw sama sa laod. Ang tanang sala mapasaylo.
Pero sa unsang bagay, hindi ka makadaw ng pasiluhan, kaya di ka man mangayos pa sa iyo. Kung ikaduha, di po nagkabalo kung pasayo sa uwan. Kung ang mingo ng Biblia, di po ka makadawa sa pasiluhan sa iyo. Kung ang mga sala, bago sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo Diyos man, sala na di ka makaangkon sa iyang kapasiluhan. Sumon